May kwento ako. Ang intimate love and fantasies ko na hindi ko makakalimutan. Kasi grabe, nakakahiya. Pero pag naaalala ko, natatawa na lang ako. Dahil way back, meron akong naging long time boyfriend. Nakilala ko 5 years ago. Sa 5-year relationship namin, sa maniwala ka o sa hindi, hanggang kiss lang kami sa lips at nahahawakan lang niya ako mula ulo hanggang bewang. Bewang pababa ay off limits siya doon. Antaray. May boundary. Kasi naman ang gusto ko talaga ay kasal muna bago magpa. Charot! Ganon. Nag-abroad etong boyfriend ko for 2 years. At pagka-uwi niya, dun niya na ako niyaya. Wait, ng anes. Na magpakasal. Ay, congratulations. Alam mo, ang saya ng feeling, syempre kasi nag-ipon siya sa abroad para sa aming pagpapakasal. At nakapaghintay din siya sa akin at dahil sa makakasal na nga kami, eto na talaga. Handa na akong isuko ang bataan. Well, honestly, ako talaga ay isang virgin coconut oil. At wala akong kahit anong hint or clue sa kamunduhan. Oh, kailangan mo laging makinig ng MILF. Kasi nung mga panahon na yon, trabaho-bahay lang ako. Ang dami naman ulit-ulit. Kapag nag-uusap ang mga kaibigan ko tungkol sa experiences nila, minsan hindi ko na ma-imagine. Ano yun? Paano mangyayari yung ganon? Nahihiya din kasi akong magtanong. Sinasabi nila yung tungkol sa mga deep truth. Yung mga missionary at quickie at hindi talaga ako makarelate. Ano yung mga yun? Anyone explain this to me? Pero nahihiya talaga ako dahil hindi rin naman ako exposed sa pananood sa Netflix. Actually, yung mapapangasawa ko, may experience na siya sa iba. At sa totoo lang, medyo unfair para sa akin. Yung part na yon, pero hindi ko naman siya masisisi kasi hindi ko pa naman siya nakilala noon. Pero dahil mahal mo nga, dapat tanggap mo lahat ng nakaraan niya. So yun na nga, kinasal na kami. At pagkatapos ng aming wedding, tumuloy kami sa aming honeymoon at nagpunta sa Hong Kong. Salamat sa napangasawa kong nag-ipon para sa kasal namin at may pa-honeymoon kami sa Hong Kong Disneyland. Ay, sana all. Diba? Eto na, bes. Handa na ako. Handang-handa na ibigay sa kanya ang aking VCO. Short for Virgin Coconut Oil. Very gentle siya. Dahil alam niya naman na first time ko, lagi siya nag-aalala. Kaya naman, inunti-unti niya ako. Sinimulan niya na ako ay tuka-tukain sa aking leeg. Pababa ng pababa. Ay, kinakabahan ako. Pinaspread niya pa ang aking thigh part. Favorite ko yun sa chicken. At niyakap niya ako, bes. At grand entrance na siya sa akin. OMG, bes. Sakit. Sumunod na araw,
nag-try kaming ulit. Medyo okay na sa akin at nasasanay na. At na-enjoy na ng husto ang aming churot-churot. So una, medyo nahihiya pa ako na tanungin siya na, masaya ka ba? Sabi naman niya, masaya siya. Ngunit, may pero. Bakit may pero? Ano ba yan? Sinabi niya na medyo mas magiging masaya kung next time ay mag-shave ako ng aking flower. Nung sinabi niya, nahiya talaga ako. Nagtitrim naman ako pero never akong nag-shave. Oo na, nung mga panahon na yon, inaamin ko na. Wala talaga akong kaalam-alam na kailangan pa pala ng mga ganon. Ay, sus. Lesson learned na kailangan talaga na i-shave. Kailangan alagaan ang flower. Pero kailangan private, protection iyon sa infection or infection. Yes, the best.